Sa London, itinayo ang mataas na apartment building pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig bilang masabot kayang tirahan. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, lumala ito at naging lugar para sa mga kriminal upang magtago at mamuhay. Sinimulan silang kunin ng mga redeveloper upang patumbahin sila, ngunit marami sa mga apartment na ito ay naririto pa rin dahil hindi madaling paalisin ang mga kasalukuyang nangungupahan. Ang apartment na kilala bilang Serenity House ay gigibain sa sandaling mapaalis nila ang natitirang mga residente na nakatira sa itaas na palapag. Isang gabi, tumatakbo ng mabilis hanggat maaari ang isang teenager na nagngangalang Nick habang sinusubukang tumakas mula sa dalawang masasamang loob. Pumasok siya sa Serenity House ngunit hindi gumagana ang elevator, kaya nagmamadali siyang umakyat sa hagdan para marating ang pinakamataas na palapag. Kumatok siya sa mga pinto at humingi ng tulong, ngunit hindi siya pinansin ng mga tao at sinigurado pa nga na nakalak ang kanilang mga pinto. Nang maglaon, naabutan siya ng mga masasamang tao at pinigilan siya upang simulan ang brutal na pambubugbog sa kanya. Nang marinig ang ingay, tumingin si Becky sa butas at nalaman kung ano ang nangyayari. Sinubukan niyang tumawag ng pulis ngunit iniwan siya ng mga ito sa waiting line. Desperado na tumulong, lumabas si Becky at sinubukang pigilan ang mga masasamang tao, na madali siyang tinalo at binugbog din siya. Nang bumagsak na siya, kinaladkad ng mga lalaki si Nick habang patuloy itong humihingi ng tulong. Kinabukasan ay pumunta ang mga pulis sa gusali upang mag-imbestiga dahil natagpo ang patay si Nick. Sinabi sa kanila ni Becky na wala siyang nakita at ipinaliwanag ang kanyang mga sugat sa pagsasabing siya ay ninakawan. Gayunpaman, alam ni Detective Devlin na natagpuan siya ng mga paramedics sa pasilyo at napagpasyahan niyang ito rin ng parehong mga masasamang tao, ngunit sinabi niyang hindi niya nakita ang kanilang mga mukha. Nagalit si Devlin dahil walang sino man sa gusali ang nagbigay ng anumang impormasyon upang matulungan silang makilala ang mga umatake at nangako ng proteksyon para sa sino mang gustong maging saksi, ngunit isinara lang ni Becky ang pinto sa kanyang mukha. Makalipas ang 3 buwan, nagpunta si Curtis sa bahay-bahay upang mangikil ng pera mula sa mga kapitbahayan bilang proteksyon. Ininsulto siya ni Becky nang mabalitaan niyang tataas ang singil. Hindi hinayaan ni Neville na takutin siya ni Curtis at nagbayad lamang siya para protektahan ang kanyang asawang si Vivian. Ang mga taga roon na dealer na sina Gary at Mark ay nag-alok ng kanilang tulong ngunit kinuha lang ni Curtis ang kanilang sigarilyo at hindi sila pinansin. Nag-iisa sa kanyang apartment, sinusubukan ni Paul na lumayo sa bote ng alak, ngunit sa huli, ang kanyang pagkagumon ay nang ibabaw at ininom niya ito. Nang gabing iyon ay lumabas si Becky at nakasalubong si Jenny, isang kapitbahay na iniiwan ng kanyang mga anak na mag-isa para mag-party. Masasabi ni Jenny na hinuhusgahan siya ni Becky at sinigawan siya. Kinaumagahan, nawala ang internet sa gusali at walang makapagpadala ng mga text. Nagising si Becky sa tabi ng kanyang katrabaho na dumating para sa one-night stand pagkatapos ng isang party. Sabay silang nag-almusal at pinag-usapan kung ano ang mangyayari sa kanilang relasyon. Biglang binaril sa ulo ang lalaki at bumagsak ang katawan sa sahig habang si Becky ay sumisigaw sa takot. Sa malapit na gusali, isang sniper ang naghahanda upang muling bumaril. Sa isa pang apartment, si Carol at ang kanyang anak na si Daniel ay nagulat nang makita ang kanyang asawa na binaril din. Ang sniper ay patuloy na bumabaril sa mga bintana ng lahat ng mga apartment sa itaas na palapag na ikinamatay ng ilang residente habang ang iba ay nasaktan lamang. Ang ilan sa kanila ay nakapagtago pa sa tamang oras. Di nagtagal, nagtipon-tipon sa pasilyo ang mga natatarantang nakaligtas ngunit wala sa kanilang mga cellphone ang gumagana kaya hindi sila makatawag ng pulis. Iniisip ni Carol na dapat silang umalis, gayunpaman, hindi rin gumagana ang elevator at ipinaliwanag ni Daniel na ang paglabas ng gusali ay magiging mas madali para sa sniper. Lumabas si Gary kasama si Mark na sugatan at humingi ng tulong para lamang ipaalala ni Carol sa kanya na hindi nila sila ipinagtanggol mula kay Curtis kaya hindi sila karapat-dapat na tulungan. Alam ni Violet ang paunang lunas kaya humingi siya ng alak at ilang sapin para linisin ang sugat. Pagkatapos ay lumabas si Jenny sa kanyang apartment na umiiyak dahil parehong pinatay ang kanyang mga anak. Lumabas din ang isang babaeng sugatan at tinapos ni Violet ang pag-aasikaso kay Mark bago sumugod sa kanya, ngunit bago niya matingnan ang sugat ay namatay ang babae. Nasaktan din ang asawa nitong si Jeff at sumisigaw ng tulong mula sa loob, kaya gumapang sa sahig sina Becky at Paul para abutin siya. Inakay nila siya sa pasilyo at nalungkot siya nang malaman niyang patay na ang kanyang asawa. Pagkatapos, napansin nilang nawawala si Curtis kaya umalis sina Becky at Paul para tingnan siya. Sumigaw siya at kumatok sa kanyang pinto ngunit hindi ito sumasagot kaya sinipa niya ang pinto upang buksan ito. Hinanap nila ang apartment at nakita siya ni Becky sa kama, ngunit nang hawakan niya ito ay inakala ni Curtis na inaatake siya.
Itinulak niya si Becky patungo sa mga kagamitan at inilabas ang kanyang kutsilyo, kaya sinabi sa kanya ni Becky ang tungkol sa sniper at lahat ng namatay na residente. Hindi naniniwala si Curtis sa kanya at sinubukang pilitin siyang buksan ang mga kurtina upang patunayan ito, ngunit natatakot siyang mabaril. Hinampas ni Paul ng basurahan si Curtis at iginiit na siya ang dapat na magbukas ng mga kurtina habang tumakas si Becky sa kanyang pagkakahawak. Nagtago ang dalawa sa likod ng pader habang binuksan ni Curtis ang mga kurtina at agad na nawasak ang kanyang una ng isang putok. Pagkatapos magsuot ng bagong damit, sumama si Curtis sa iba sa hallway. Tinalakay ng grupo ang sitwasyon at iniisip kung ginawa ito ng developer ng gusali, ngunit sa tingin nila ay siya ang unang paghihinalaan ng mga pulis. Hindi rin ito random na isang baliw na sniper dahil ang baril ay mamahaling bagay na pangmilitar na may laser sight. May mga homemade poster na may mga emoticon sa dingding at malamang na sinadyang putulin ng internet, kaya ito ay isang dalubhasang tao. Sinuri ni Becky ang fire escape ngunit masyado itong nakalabas. Naisip ni Neville na dapat silang maghintay hanggang mapansin ng pulisya ang mga putok o umalis ang sniper. Gayunpaman, si Mark ay nasa matinding sakit at nangangailangan ng doktor, kaya binanggit ni Becky na kung makakahanap sila ng paraan upang makababa, maaari silang makatakas sa likod ng pinto nang hindi nakikita. Nais ni Curtis na bumalik sa kanyang apartment at maghintay ngunit pinigilan siya ni Neville upang ipaalala sa kanya na binayaran nila siya para sa kanilang proteksyon. Nang subukan ni Curtis na huwag siyang pansinin, pinabagsak siya ni Neville sa pamamagitan lamang ng ilang suntok na nagpapakita na siya ay isang dating sundalo. Ginamit ni Becky ang pagkakataong sipain si Curtis sa singit at ipahayag na wala na sa kanya ang kontrol. Sinimulan ng grupo na buksan ang mga pinto ng elevator at dinala ni Daniel ang mga gamit ng kanyang ama. Gumamit si Jeff ng mga kasangkapan at nagawang buksan ang mga pinto para lang mapatay sa isang putok. Tumakbo ang lahat para magtago habang ginamit ni Becky ang kanyang salamin para matuklasan na nag-set up ng bitag ang sniper. Inalis ni Curtis ang baril bago nila dinala ni Becky ang katawan ni Jeff sa kanyang apartment kung saan nila iniwan ang kanyang asawa. Pagkatapos, nagsimulang bumaba sina Becky, Paul, at Curtis sa hagdan sa elevator shaft. Sa kalaunan, naabot nila ang mga pinto sa ground floor at binuksan ang mga ito gamit ang kasangkapan. May mga poster din ang mga dingding sa lugar na ito. Sinubukan nila ang pinto sa likod ngunit hindi ito bumubukas, kaya ginamit ni Curtis ang mga kagamitan upang alisin ito mula sa frame. Inalis ito ni Paul at nalungkot ang tatlo nang matuklasan na ang labasan ay may harang ng malaking container. Napakabigat nito na hindi nila ito maitulak. Walang choice ang tatlo kundi bumalik sa pinakamataas na palapag. Samantala, si Mark ay nasa malubhang sakit at patuloy na umiinom ng gamot, hindi pinapansin ang mga babala ni Gary. Tinalakay ng grupo ang iba pang mga ideya at naisip ni Becky na may dapat pumunta sa bubong kung saan maaari silang umakyat sa likod ng gusali gamit ang mga kumot. Sinabi ni Violet na hindi sapat ang haba ng mga kumot at binanggit na lang niya ang pagtatali ng mga fire hose. Nagsimula ang pagtatalo kung sino ang gagawa nito dahil masyado itong mapanganib at muli silang napaisip kung bakit ito nangyayari. Tumingin si Jenny sa papel na may mga emoticon at napansin na kinakatawan nila ang tatlong matatalinong unggoy, huwag makakita ng masama, huwag makarinig ng masama, huwag magsalita ng masama. Napagtanto niya na pinapatay sila bilang paghihiganti sa hindi pagtulong kay Nick o sa pulisya. Sa pagtanggap sa kanyang kapalaran, inanunsyo ni Jenny na gusto niyang makasama muli ang kanyang mga anak at pumasok sa kanyang apartment kung saan siya ay agad na binaril. Malungkot ang lahat pero tinawag silang ipokrito ni Curtis dahil hinusgahan nilang lahat si Jenny sa pakikitungo niya sa mga maiingay niyang anak. Nang sumapit ang gabi, sinabi ni Carol na dapat nilang patayin ang lahat ng ilaw at lumabas, gayunpaman, iginiit ng iba na malamang na may night vision ang sniper. Napansin ni Curtis na ang mga emoticon ay nasa dingding ngunit partikular ding nakapinta sa pintuan ni na Mark at Gary. Sinabi ng dalawa na wala silang alam kaya pinilit sila ni Curtis na pumasok sa loob para mag-usap. Matapos ilak ang pinto, sinimulan silang sigawan ni Curtis dahil sa pagiging pabaya na inakusahan silang pumatay kay Nick. Nang muli nilang sabihin na inosente sila, pinisil ni Curtis ang sugat ni Mark hanggang sa umamin ito. Si Mark at Gary pala ang bumugbog kay Nick dahil may utang ito sa kanila pero aksidente ang pagpatay sa kanya. Malakas ang pagsasalita nila kaya narinig sila ng mga tao sa pasilyo at nagsimulang mag-usap kung dapat ba nilang ibigay ang mga masasamang tao sa sniper para iligtas ang kanilang sarili. Iniisip din ni Curtis na dapat managot ang dalawa at nang tumanggi sila, sinimulan niya silang bugbugin. Pagkatapos ng ilang suntok, inilagay ni Curtis si Gary sa harap ng bintana at ginalaw ang kurtina, kaya mabilis na nabaril si Gary. Ang iba pang nakaligtas ay nabigla at kumatok sa pinto ngunit hindi ito mabuksan.
Nang mapansin ni Curtis si Mark na sinusubukang gumapang palayo, sinunggaban niya ito at sinuntok bago siya hinawakan sa bintana, dahilan para mabaril din si Mark. Matapos humigop ng alak at ihulog ang mga poster sa mga katawan, bumalik si Curtis sa pasilyo at sinabi sa kanila kung ano ang ginawa niya, na ipinagtanggol ang kanyang desisyon nang punahin siya ni Becky. Sa tingin ni Carol ay tapos na ito at sinubukang umalis kasama si Daniel, kaya sinubukan ng iba na pigilan siya dahil hindi pa nila sigurado kung tapos na ang sniper. Nang subukan ni Becky na ipakita sa kanya ang dahilan, sinabi sa kanya ni Carol na hindi niya alam kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng mahal sa buhay dahil nawalan lamang siya ng kalaro sa kama, dahilan para sampalin siya ni Becky. Nagmamadaling hinarangan ng grupo ang fire escape at kinumbinsi si Carol na iwanan man lang si Daniel. Sinunod ang payo ni Curtis, iniunat ni Carol ang isang kamay at nang walang nangyari, lumabas siya. Dahil walang bumaril, nagsimula siyang bumaba ng hagdan at sinundan siya ni Daniel palabas bago siya mapigilan ng iba. Nagmamadali silang bumaba sa hagdan at nakarating sa pintuan sa likod, kung saan ginamit ni Daniel ang intercom para sabihin sa grupo na ayos lang sila. Gayunpaman, sa sandaling gumawa si Carol ng ilang hakbang sa labas, pinatay siya ng sniper. Takot na takot si Daniel at kumuha ng metal sheet upang gamitin bilang kalasag at sinubukang tumakas, ngunit binaril ng sniper ang kanyang kamay upang pilitin siyang ihulog ito at napatay din siya. Pagkatapos, gusto ni Becky na subukan ang kanyang plano sa bubong. Sinabihan siya ni Paul na manatili dahil siya lang ang matalino at nagboluntaryo na gawin ito. Dahil ipinaliwanag niyang wala siyang kasama sa buhay, niyakap siya nito para magpasalamat. Sinimulan ng grupo ang pagtali sa mga hose ngunit huminto sila nang mapansin nilang nanginginig si Paul. Ipinaliwanag niya na hindi siya uminom ng kahit ano sa loob ng 24 na oras at iyon ay nakakaapekto sa kanya. Dinalhan siya ni Curtis ng alak at uminom naman si Paul hanggang sa bumuti na ang pakiramdam niya. Pagkatapos ay gumamit ng martilyo si Curtis para sirain ang lock ng pinto ng bubong. Binuksan ito ni Violet at agad na nabaril ng isa pang nakatagong baril. Namatay siya sa mga bisig ni Neville habang siya ay umiiyak. Ang iba ay pumuslit sa bubong at itinali ang hose sa mga tubo. Mabilis na tumalon si Paul sa gilid at nagsimulang bumaba. Sa una, mukhang gumagana ito, ngunit maya-maya ay sinimulan ng sniper na barilin ang hose. Lumabas si Curtis mula sa pagtatago upang gambalain siya ngunit hindi ito sapat. Ang sniper ay patuloy na bumaril sa hose hanggang sa ito ay maputol at bumagsak si Paul sa kanyang kamatayan. Napaiyak si Becky at kinailangan siyang hawakan ni Curtis para panatilihin siyang nakatago. Pumuslit ang dalawa pabalik sa loob at si Becky na galit ay nagpahayag na susunugin nila ang lugar. Umaasa siyang may makakita sa sunog at humingi ng tulong. Dahil maaaring hindi sila makaligtas sa plano, ang tatlong natitirang residente ay sumang-ayon na magkaroon ng huling pagkain na may kasamang alak. Sa umaga, nagsimulang bumaba sina Becky at Neville sa elevator shaft habang si Curtis ay nagsimulang magbuhos ng langis sa bawat apartment. Nang ligtas na ang dalawa sa ground floor, inilagay ni Curtis ang mga metal na bagay sa loob ng microwave at binuksan ito, binuksan din niya ang kalan. Panghuli, gumamit siya ng lighter sa ilang pahayagan at itinapon ito sa langis upang simulan ng apoy. Habang naglalakad siya sa hallway, sumabog ang microwave sa apartment. Nangyari ang pangalawa at mas malaking pagsabog at makikita ito mula sa bintana. Habang bumababa si Curtis sa hagdan, may natanggal na tornilyo at bumagsak siya. Nakaligtas siya ngunit nabali ang kanyang binti sa proseso. Ginamit ni Becky at Curtis ang kanilang kamiseta at sinturon para lagyan ng benda ang nasugatang binti. Sa itaas na palapag, kumakalat ang apoy sa mga apartment, lumalaki at nagdudulot ng maraming usok. Maya-maya ay dumating na ang developer ng gusali at ang kanyang assistant, ngunit hindi sila makatawag ng tulong dahil hindi rin gumagana ang kanilang mga cellphone. Nang umalis sila sa kanilang sasakyan upang tingnan ang mga katawan, sila ay binaril din. Gayunpaman sa pagkakataong ito ang sniper ay nasa tabi nila. Narinig ni Becky ang lahat ng ingay at binuhat ni Neville si Curtis sa isang apartment habang pinili niyang magtago sa ibabaw ng elevator. Pagkatapos ay naghagis ang sniper ng smoke grenade sa pasilyo at pumasok sa loob upang maghanap sa lugar. Nang makalayo na siya sa pinto, lumabas si Becky sa elevator shaft at nagawang lumabas ng gusali. Sa kotse ng developer, nakahanap siya ng nail gun at bumalik sa loob kung saan ginamit niya ito para paputukan ang sniper. Agad siyang humarap at bumaril na nasaktan ang balikat ni Becky. Ginamit ni Neville at Curtis ang pagkakataon na lumabas at salakayin ng sniper na naging dahilan upang mabitawan niya ang baril. Habang tinututukan siya ng baril ni Becky, hinubaran siya ng maskara ni Neville at natuklasan nilang si Detective Devlin iyon na nagsabing tama lang ito sa kanila dahil hindi nila tinulungan ang mundo na magkaroon ng hustisya.
Sinimulan siyang sipain ni Becky at Neville habang binabanggit ang mga anak ni Jenny na napakabata at inosente. Sinubukan ni Curtis na pakalmahin si Becky, sinabi sa kanya na hindi na siya magiging katulad ng dati pagkatapos pumatay ng tao. Ginamit ni Devlin ang pagkagambala para gamitan ng taser si Neville hanggang sa siya ay bumagsak at pagkatapos ay sinimulan niyang labanan si Becky para sa baril. Sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili ngunit madali siyang natalo nito. Sinubukan din siyang atakihin ni Curtis ngunit dahil may pinsala siya, mabilis din siyang pinabagsak ni Devlin. Nang handa na siya upang barilin si Becky, inilabas ni Becky ang nail gun at binaril siya sa ulo para tuluyan siyang mapatay. Ngayon ay tuluyan ng nakalabas ng gusali ang tatlong nakaligtas habang naririnig ang sirena ng truck ng bumbero. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.